Ine-expect naman na to ng nakararami mga idol na si Bradley Beal pipirma nga sa Los Angeles Clippers matapos nilang magkasundo ng Phoenix Suns sa i-buyout na lang ang kanyang kontrata. Pipirma po si Beal ng isang 2-year, $11 million contract dito sa LA. Talagang last option na rin para sa Phoenix tong pag-buyout sa kanyang kontrata mga idol kasi may no trade clause kasi sa kontrata ni Beal. Meaning bawal talaga siyang i-trade unless na lang pumayag mismo si Beal. Siguro wala talaga silang mahanap na team na kakasa sa trade tapos magugustuhan din ni Beal. So ang option na lang buyout. Basically, babayaran siya ng Phoenix Suns para umalis sa team nila. Pero syempre, mas kaunti na yung ibabayad sa kanya ng team as compared doon sa amount na nakalagay talaga sa kanyang contract. May $111 million pa kasi na natitira si Beal over the next 2 years sa kanyang kontrata. Pero dahil nga nag-negotiate sila ng buyout, parang nabawasan to ng mga around $14 million. Kumbaga, kaliwaan na lang din yan na okay, ayaw mo na sa team namin, edi pwede kang umalis. Pero para hindi kami lugi, tatapyas kami sa sweldo mo. Ganon mga idol. Kaya nga negotiation din yan. So ngayon, malaya pong mamili si Beal nung team na gusto niyang paglaruan and ultimately ay dito siya sa Clippers pipirma. Habang playoffs po sa 50th season ng PBA ay may up to 12,000 pesos na bonus pa rin po si Wanek sa una niyong hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. Mapa NBA, PBA, Japan B-League, FIBA o iba pa idol. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Kaya lalong nagme-make sense talaga ang pag-trade ng Clippers kay Norm Powell para makuha si John Collins mga idol. Kasi si Beal na nga po yung gaganap doon sa kanyang role bilang starting 2 guard nitong Clippers. Though tumatanda na rin naman po si Beal pero marami pa talagang ibubuga to. Last season ay nag-average siya ng 17 points, 3.3 rebounds, 3.7 assists and 1.1 steals per game para sa Phoenix Suns. Mababa to sa kalibre ni Beal, gawa na rin nung wala siyang tiyak na role sa Phoenix noong season na ito. Nagsimula siyang starter tapos bigla ang ginawang bench player. Samahan mo pa ng mayat maya siyang nai-injury. Pero sa pedigree ba naman ito ni Beal all-star level pa rin naman siya kahit papaano paminsan. Saan ka makakahanap ng almost 20 points per game na scorer tapos yung sweldo niya around 5 million lang per season, di ba? For sure yan kapag wala si Kawhi at injured na naman siya, tapos si Beal healthy naman ay siya ang isa sa mga magiging unang scoring options para sa Clippers. Syempre may Harden pa kasi sila, pero yun nga, ito yung perfect na situation din talaga para kay Beal mga idol. Starter na kagad siya at pagiging consistent and healthy na lang din ang kanyang aalalahanin. Fully loaded na talaga itong Clippers team na ito. Papalag na talaga sa West to mga idol. Harden sa 1, Beal sa 2, Kawhi sa 3, John Collins sa 4, tapos Zubats naman po sa gitna. Napaka-solid nitong starting 5 na ito tapos mukhang wala namang magsasapawan. Si James Harden ay hindi naman na yung high-scoring na guard tulad dati at more of a point guard na talaga siya ngayon. Paminsan syempre magte-take over siya sa scoring pero uno na nga talaga yan. Siguro spacing lang yung medyo concern mo rito kasi bibihira or halos hindi tumitira sa labas si Zubats. Then si Collins may bitaw naman from the outside pero hindi ko po masasabing high volume na yung 3.9 attempts per game niya mula sa 3 tulad nung ginawa niya last season. Para bumagay siya sa Clippers talaga feel ko dapat tumaas yung mga attempts niya sa labas. Then meron ka pang Bogdan Bogdanovic na sniper, Chris Dunn na demonyo po sa depensa, Brook Lopez na old but gold pa rin naman, tapos Derek Jones Jr. pa na isang high flyer. Hindi na natin lalahatin yung roster nila pero dito pa lang, siyam na players pa lang mga idol already isa sa mga pinakamalalalim na teams na talaga itong Clippers sa West. Hindi ko sure nga lang if kaya na ba nitong sabayan yung firepower at versatility ng OKC or even yung Denver Nuggets na may retooled lineup na. Pero I can say na when healthy, katatakutan talaga sa Western Conference itong team na ito kasi mukha namang fit sila sa isa't isa on paper. Ayaw ko naman din magsalita ng tapos mga idol, alam niyo naman. And saying it respectfully, I don't know how teams are gonna guard us. Sinabi po ni Devin Booker yan nung bagong buo pa lang yung Big 3 nila na kasama niya sina KD at Beal. At alam niyo kung ilang playoff games po ang naipanalo ng Big 3 na ito? 0 mga idol. Opo, kapag sabay-sabay na naglaro itong sina Booker, Beal at KD, tumataginting na 0 wins po ang naipanalo nila. Although 4 playoff games lang din naman silang naglaro together. Last year lang din yan kung saan na-sweep sila ng Timberwolves. Kaya mahirap pa rin po talaga magsabi ng tapos lalo at unpredictable nga ang mga kaganapan sa liga. Maaaring isa sa mga offensively powerful teams itong Clippers dahil nga sa mga kargada nila pero isa naman sila sa mga mahihina defensively kasi mahina sa depensa yung backcourt nila, di ba? Pero solid naman dumepensa yung mga forwards nila. Pwedeng mangyari yun, pwede rin namang hindi. Pero all in all, fit na fit pa rin naman talaga si Bradley Beal dito sa LA Clippers team na ito na nawala na nga rin ng starting shooting guard. Ngayon, nandyan na siya.
solve na kagad yung problema na yon at may chance tong Clippers talaga sa West ngayon at andyan siya. Better chances na nga yan kesa nung wala pa siya. Kung i-grade ko man yung signing ito, matic A na kagad to mga idol. Pero kayo ba? Ano po ang masasabi nyo sa pagkuha ng LA Clippers dito kay Bradley Beal? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.